Guys, for today's video, napapansin ko po medyo hindi nagiging balance yung pag-review ko regarding Atome. Yes, avid fan po ako ni Atome because of the benefits. However guys, parang hindi natin nabibigyan pansin yung mga negative sides ni Atome. Meron nga ba? Well, yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. So samahan niyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so nasabi ko nga na parang nakikita ko kasi na madalas pag nire-review ko si Atome medyo puro positive. Which is, wala namang problema doon. However, just to give fair review, kailangan ko din syempre sabihin sa inyo kung ano yung mga nakikita ko na problems kay Atome para handa naman kayo. Just in case na mag-apply kayo kay Atome using my referral link, nasa description na yun sa baba, masegway ko lang. Para hindi po kayo magugulat na iba yung expectation sa actual. So, for today, sasabihin ko po sa inyo yung mga nakita ko nagiging problem kay Atome para handa po kayo. Unang-una sa lahat, application is free for all. Meaning, basta 18 years old and above ka, meron kang ID, pwede kang mag-apply with Atome. However, napaka-selective ni Atome sa pag-a-approve ng mga Atome card user. Just to show you kung gaano na karami ang nai-refer ko for this quarter, ang successful referral ko right now ay 18. And then, meron pang pending na 96. And then, sa failed, 82 na. So, makikita nyo yun, medyo mababa ang approval rate ni Atome. Talagang napaka-selective ni Atome sa pagbibigyan niya ng credit line. Well, hindi natin masisisi si Atome, business yan, so talagang sasalain nila. Yung sa tingin nila magiging okay ang relationship nila with their client. However, kung i-compare natin nga si Atome Credit kay G-Credit, kahit hindi naman okay ang credit standing mo kay GCash, meron at meron dyan na nabibigyan ng at least minimum ng 1,000 credit limit. Makita natin dito na medyo strict si Atome in terms of approval. Number 2 issues na nakikita ko with Atome Credit is that kailangan sigurado ka na i-convert to installment mo. Or hindi pwedeng napindot ko naging installment. hindi siya pwede. Bakit? At mag-ingat kayo dito kasi hindi na po mababago yan. Kahit mag-email po kayo, hindi na po mababago yan. Talaga mag-i-installment na yan, magkakaroon na po kayo ng interest na babayaran. And which is mataas ang interest. Though hindi naman kasing taas nila one hand or mabilis cash. Pero for me, mataas na po yan. Kailangan decided ka and may purpose ka na installment talaga yan. Hindi yung pwedeng testing, tapos biglang napindot. Wala. Mag-i-installment na may interest yan. Okay, number 3, and this one, medyo na-experience ko siya. From time to time, nagpe-fail si Atome Card. Basically, hindi talaga ma-pinpoint kung anong reason. Yes, you can try to troubleshoot by changing the pin sa app. Baka mag-work yun. However, it also depends din sa mga POS terminal Medyo namimili si Atome ng paggagamitan ng POS terminal. So, ang nakikita ko madalas na successful dyan ay yung mga Maya POS terminal. Pagdating naman sa mga BDO terminals, medyo hit or miss din talaga. Meron din akong nabasang feedback from a Redditor, sabi niya, nagamit niya na yung Atome card niya dun sa merchant na yun before, tapos biglang ngayon ayaw. So, di ba, nakakahiya na biglang hindi gagana yung card mo, alam mo namang may laman. Yun yung isa sa na-experience ko. Kaya, medyo nag-stop akong gumamit ng Atome sa mga face-to-face merchants. Pero, yeah, ginagamit ko po si Atome online, yan, paminsan-minsan, and then yung recently nga na QRPH. Pero, dahil QRPH na siya, sa tingin ko, mas nag-open up ng panibagong merchant base. Mas marami na kayong paggagamitan. Dahil scan to pay na lang gagawin nyo sa mga QR merchants. Number 4, kapag kailangan mo ng support kay Atome, mahirap silang kontakin. Walang published customer service number na pwede mong tawagan si Atome. Meron is fraud hotline nila wherein you can report the missing card. Yon, i-attend nila. Pero if you have a case na issue with billing, so on and so forth, kailangan mong i-email yan. Wherein medyo hindi maganda na through email lahat. Yes, kailangan documented, pero ang bagal kasi ng turnaround time. Yung mare-resolve mo ng isang upuan sa call, it will take 1 to 2 to 3 days. And iba pang feedback ng mga customer is walang nagre-reply daw sa email nila with Atome. So, hindi natin alam kung ano yung nangyari between their email, kung nag-push through ba yun, o hindi lang talaga sinasagot ni Atome. So, di ba? Medyo parang hit or miss din ang customer service.
service. Siguro in addition pa doon, yung collection nila, mga collection agent, hindi sila ganun ka-accommodating katulad ni BDO. Yun lang masasabi ko. May mga horror story na makikita nyo sa Reddit about the Atome collection na medyo i-trace a valid issue kasi na-experience nila yon. Number 5, last but not the least, ito pinaka-problem to pag na-experience mo, talagang sasakit ang ulo mo. Well, yes, real-time ang payment kay Atome, lalo na through InstaPay. Ako, once ko lang na-experience to, na nagsisimula pa lang si Atome, siguro birth pains or meaning issues kapag nagsisimula pa lang isang project or bagay, di ba? Siyempre may mga issues yun. So, ako dati na-experience ko, nagbayad through InstaPay, pero hindi pumasok. Siguro tumagal ng 3 to 4 days bago siya pumasok. Nabilitan na ako magbayad through ATM card. So, may additional 2% yun na charge. Kinuha ko na lang kasi ayokong magkaroon ng issues with payment. Tapos, nag-reflect din naman after 3 days, pero nandun na siya sa overpaid balance. So, parang nagkaroon ako ng additional credit, which is fine with me. Pero sa mga ibang tao, yung magbabayad ka ulit, malaking problem yun. Hindi tayo pare-parehas ng estado sa buhay at kakayanin ng tao na magbayad ulit in case na hindi mag-reflect kaagad yung payment nila. Hindi na nga nag-reflect yung payment, kukulitin ka pa ng collections dahil hindi nila nakikita yung payment. Kahit mag-send ka ng maraming email ng proof mo na nagbayad ka, tatawag-tawagan ka ulit hanggat hindi mag-reflect yung binayad mo. So, yeah. Ito yung issue na hindi yun naman madalas, pero pag nangyari sa'yo, ay sakit lang ulo niyan. So now na nasabi ko na itong mga issues na nakikita ko kay Atome and na-experience ko, at least alam nyo na yung pwede nyong expect sa paggamit nyo ng Atome credit. So for our question of the day po, sa tingin nyo bakit yung mga customer service ng iba't ibang mga kumpanya with the likes of Atome, GCash, Maya, hindi na masyado nagre-rely sa phone support. Meaning, mas pinupush nila yung tao na mag-submit ng ticket online, mag-email, etc. Ano bang reason kung bakit pinupush nila towards sending email or creating ticket na lang instead of phone call? Bakit kaya? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Rami Malik 4106. Sabi niya, Sir, watching from Italy, wala po bang online banking app na may project for OFW? Just like BDO Kabayan. Salamat po lagi. Lagi po ako naka-wait mode for new updates on all online banking ideas mo po. More power. At Rami Malik 4106, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta. And to give answer to your question, meron po tayong digital bank na OF Bank. So you may want to try that OF Bank po. Hindi ko po siya actually kasi ma-review talaga. Medyo hindi po ako makapag-create ng account with them. So you may want to check OF Bank. It's a digital bank. It's one of the licensed digital bank na nakikater naman sa mga OFWs. So yun lamang po. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala rin problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para maka-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!